Hindi pa man ay ipapatupad ang pagsuspendi sa pag-angkat ng bigas sa ating bansa, tumaas na ang presyo ng palay sa ilang lugar. At ang presyo ng bigas at iba pang bilihin, tinutukan ni Von Aquino. Mahigit 3 linggo bago ang pagpapatupad ng 60-day suspension ng rice import sa bansa sa September 1, ramdam na ang pagtaas sa farm gate price ng palay sa ilang lugar gaya sa Nueva Ecija. Kailangan medyo ang bigyan ng proteksyon yung mga magsasaka para hindi masyadong lugi. 10-8 lang ang palay nung na gumagana. Mahirap. Kaya iba yung ayaw na magsaka. Sabi ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM, tataas ng piso hanggang 2 piso ang presyo ng palay ng mga magsasaka. Sa Nueva Ecija, nila 14 to 15 pesos ang bili nila kada kilo ng palay. Tingin nila kaya ng bansa na hindi umasa sa imported basta't paigtingin ng gobyerno ang tulong sa mga magsasaka, lalo na sa post-harvest facility. Kaya naman ho. Actually, kung ang problema lang po natin dito, supply, kagaya po nung mga premium na klase, yung 218 po natin at saka 160. Kung po ay mas marami na maaani natin, kaya po natin labanan. Kung kami mismo sa amin, nag-produce po kami noon, kinumpare po namin yung giling na yan, natutuwa po kami kasi kaya. Sabi naman ng ilang nagtitinda ng bigas sa Mega Q-Mart at Kamuning Market sa Quezon City, wala pa namang paggalaw sa presyo ng imported at local na bigas. Pero asahan daw nasisipa ang presyo ng local rice sa oras na maipatupad ang suspension. Tataas yun, sigurado, yung imported. Pero yung local po, magmumura kaya? Palagay ko hindi bababa yun. Palagay ko lang kasi inaantay nila yan na mawala yung imported para yung presyo nila masunod na. Sabi ng Department of Agriculture, wala silang nakikitang epekto nito sa supply at presyo ng bigas dahil tatapat ang rice import ban sa peak o talagang panahon ng anihan ng local rice. Kung sakaling mag-spike yung presyo, dahil September 1 is yung peak of harvest season. Stop ang importation, peak naman ng harvest season, so we see na stable naman dapat ang presyo ng bigas sa palengke. Samantalang mas tumaas pa ang presyo ng ilang gulay mula Benguet sa Mega Q-Mart at Kamuning Market. Tulad ng lettuce, bell pepper at cauliflower na doble o higit pa kumpara noong nakaraang linggo ayon sa mga nagtitinda. Kaunti na lang din natitinda namin. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Igagalang man daw ng Kamara ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration nila kaugnay sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakikita pa rin nilang hadlang sa pag-usad ng kaso ang pag-archive ng Senado sa mga reklamo. Nakatutok si JP Soriano. Anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng Kamara kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, tiniyak ng tagapagsalita ng prosecution panel na igagalang nila ito. Wala raw silang balak suwayin ang hatol. Kaya kung magkaka-constitutional crisis man, tiniyak ni Attorney Odi Bukoy na hindi ito magmumula sa panig ng Kamara. Sa 19 na bumoto to archive, ilan doon ang, more or less, ang majority noon sinabi, susunod tayo sa Supreme Court. Kung sabihin ng Supreme Court, bumaliktad sila, sabihin, sige, ituloy yan. Meron hong pwede magbago boto niyan So, pag ganun wala tayong problema. Trial forthwith tayo. Ang problema, kung paninindigan nila yung kanilang boto na i-archive yan, wag nang ituloy yan, doon tayo may crisis. Sabi ni Bukoy, ang pag-archive sa articles of impeachment ang posibleng mismong maging hadlang para hindi matuloy ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Kung baliktarin ng Supreme Court at makinig sa amin, ang gagawin lang ng Senado is to reconvene and to take up the articles of impeachment. But with the archiving, may layer na naman. Dalawa. Una, kinakailangan may magmosyon sa mga senador to revive or to take it out of archive. The motion is not enough.
kinakailangan pagbotohan. Kung bumoto sila na hindi, to reject, saan tayo pupulutin? Kangkungan? Sinagot din ng House Prosecution Panel ang tanong ni Senate President Chis Escudero nang ipaliwanag nito ang kanyang boto para i-archive ang articles of impeachment. Tanong ni Escudero, yun daw bang mga kritiko ng desisyon ng Korte Suprema ay talagang nagsusulong ng pananagutan ayon sa konstitusyon o sadyang mga anti-Duterte lang? Hindi to anti-Duterte. Anti-corruption to. Ito po ay para sa paninindigan, para sa pananagutan. Ang problema ho sa Senate President, ginagawa niyang personal lahat. Mukhang lihis yung pananaw ng ating Senate President. Patuloy naming sinisikap na makuha ang reaksyon, Escudero. Hindi naman nakikita ng Malacanang na boto laban kay Pangulong Bongbong Marcos ang pag-archive sa articles of impeachment. Giit ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi ang executive branch ang naghain ng impeachment laban sa bise. Most of the laban ito sa House of Representatives, sa mga prosecutors, at sa mga nagnanais na madama ng katotohanan patungkol sa confidential funds at iba mga naging aksyon ng Vice Presidente. Habang wala pang katiyakan kung babawiin o paninindigan ng Korte Suprema ang desisyon nito sa impeachment case ni VP Sara, tututukan daw ng Kamara ang iba pang mahalagang trabaho gaya raw ng pagbabalik ng Quadcom. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin, kabilang sa mga iimbestigahan ng Quadcom 2.0 ang illegal online gambling at ang aniyay mga questionableng utang ng gobyerno ng Pilipinas na ginawa noong COVID pandemic crisis. Napakalaki ng utang na binabayaran. So ang tanong is, saan ba ito napunta? Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Para sa mas epektibo pang paghahatid ng balita, nagsagawa ang GMA Integrated News ng U-Scoop Plus Bootcamp para po ito sa mga mamamahayag ng Kapuso Network. Tinalakay po dyan ang mga best practices pagdating sa pagbabalita at ang mabisang paggamit ng mobile journalism para sa bagong henerasyon ng manonood. Kabilang sa mga guest speakers sina GMA Integrated News Senior Reporter Bernadette Reyes, GMA Integrated News Social Media Manager Hannah Petrache, Digital News Gathering Manager Joseph Tagle, at Senior and Deputy Head of Digital Strategy and Innovation Lab Bernice Marie Sibukaw. Dinaluhan din ang bootcamp ng mga reporters mula sa radyo at online, maging ang mga content producers. Pinangunahan po yan ni Senior Vice President at Head of GMA Integrated News, GMA Regional TV, and GMA Synergy, Oliver Victor Amoroso. Kailangan tuloy-tuloy, no, ang ating pag-aaral, enabling us to perform our jobs more effectively and serve our audiences better. It is also a reflection, no, yung true essence of being, sinasabi nga nilang integrated.